mga kasangbahay! I'm Dr. Sara Barba Cabudil and this is your every Sunday health habit companion, Doctors on TV. Today we'll talk about a disease that many men are afraid to discuss. Kaya sa halip po na maagapan ay nauuwi minsan sa kamatayan. We're talking about prostate cancer. Ba makasambahay na isa na po ngayon ang prostate cancer sa mga pangunahing cancer na tumatama sa mga Pilipino? The good news, early detection can save lives. Para po mas maintindihan natin ang cancer sa prostata, kasama natin ngayon ang isang napakagaling na urologist mula sa Makati Medical Center. Welcome to Doctors on TV, Doc Steven Nazareth. Hi, Doc Steven. Hi, hello. Kita mo naman yung adjective ko, superlative. Oo diba? nga eh, grabe. Parang totoo maniniwala na ako niyan. Hindi, Doc, kaya naman suking-suki ka dito sa amin. And of course, we appreciate na tuwing iniimbitahan ka namin ay lagi kang hahanda, okay, kasi marami tayong natutulungan, Doc. No? Oo. How can I possibly say no to you? Diba? Nakso, diba? Okay. Baka ko sa mapunta yung usapan. So now, siguro magandang maintindihan muna ng ating mga viewers. Kasi prostate gland, una English, tapos ano ba tong organ na ito? And ano yung significance ito? What does it do? Okay. Ang prostate gland or prostata sa Tagalog, ito yung maliit na organ na nasa ilalim ng pantog. Diyan tumatagos kasi ang ihi. And then it adds to the volume ng semen natin, ng similya na lumalabas sa lalaki. Oo. Yes. So lalaki lang ang meron kasi nito. Okay. Kakabahan ako pag ang babae meron. Okay. Tapos, syempre, nagbibigay siya ng protection din sa similya. Meron siyang antibacterial effect. Okay. Sabi mo kayo na maliit gano'n itong kaliit. Ano mo yung walnut size? Kasi medyo Medyo social. Hanap tayo ng ibang counterpart. Oo nga eh. Chestnut. Kastanyas. Kastanyas. Malaki okay. na ng konti sa kastanyas. Ganon ang size Wag lang yung niya. kastanyas sa Taiwan. Nalalaki ng kastanyas. Ay, hindi. So yung usual yung na local size. lang. So parang malapit sa kalamansi. Gano'n naman. Yes. Malaki okay. lang ng konti. Kasi gusto ko malaman na itong maliit na to ay napakahalaga nito sa kalalakihan. Yes. Oo. Tumutulong din siya sa yung pagkontrol ng pag-ihi, ha? Pero hindi major, pero nakaka-add. Aside from yung yung antibacterial effect para sa similya ng lalaki. I see. Okay, pero paano kunyari, 'di ba similya pinag-uusapan and usually pumapasok itong ganitong mga pangyayari kapag adolescent ang isang lalaki. Okay. Does it mean na wala itong role kapag batang lalaki pa? Hindi naman, medyo dormant, tahimik. Tahimik lang siya. Naghihintay lang siya kung kailan na siya kailangan. Oo. Okay, and at what age do prostate problems usually begin? Nag-uumpisa kasing lumaki ang prostate at 40. Pero hindi naman ibig sabihin may problema. Okay, lumalaki lang siya. Parang ika nga pagka tayo tumatanda, napapansin natin, namumuti yung buhok natin kasi we are aging. Ganun yun yung prostate. Nag-uumpisa sa lumaki 40, pero usually ang lalaki nagkakaproblema 60s and above. Oh, okay. So you mentioned about paglaki. So, kasi 'di ba, yung iba pagka nakita nila sa ultrasound, ay, ang laki ng prostate gland. Ito natatakot sila na cancer na ba? So, can you share sa ating viewers, ano ba yung pagkakaiba ng regular na paglaki ng prostate gland at bakit ba nangyayari 'yun? And kailan siya yung parang nakakatakot na cancer pala? Oo. Yeah. Yun ang prostate, kahit anong gawin mo, lalaki at lalaki yan. It comes with age. Kakambal yan ng lalaki. Hindi ibig sabihin basta lumaki, may cancer na. Yung paglaki ng prostate has nothing to do with cancer formation. Yung paglaki natin, yung as we age, talagang nung bata tayo, napipigilan natin yan . Pag habang tumatanda tayo, yung tinatawag natin programmed cell death, nawawala, nababawasan. So, talagang kaya unti-unti siyang lumalaki. Okay. And usually, Doc, yung paglaki na yan, kahit hindi siya cancer, kailan ba mas nagiging problema ng lalaki yan? Kasi, ewan ko, correct me if I'm wrong, ha? Tinanong ko, tapos ako rin sasagot. Basically, di ba minsan, may matanda, dadating, hirap pag-ihi, tapos, totoo ba na pwedeng benign prostatic hypertrophy ang dahilan or paglaki? Yes, oo. Mas common actually yung paglaki ng prostate. Kesa sa cancer? Kesa sa cancer. Pero, don't get me wrong, baka mamaya, ma-mislead yung mga natin. Yung cancer ng prostate, very common yan. Third most common cancer sa lalaki yan.
Oo. So, hindi siya ganun ka uncommon. Pero, between prostate cancer at yung benign na paglaki ng prostate na hindi, yung paglaki ng prostate na hindi cancer, mas common pa rin yung paglaki na hindi cancer. Ay, hindi cancer. Oo. Okay. Pero, dahil magkaiba, okay, magkaiba din ang atake ng paggagamot dyan, tama, Dok? Yes. Okay, but before we get into that, sino ba yung at risk? Sabi mo, pagka sa mga kalalakihan, normal yung paglaki. How about sa prostate cancer? Sino yung at highest risk of having this? Okay, yung paglaki, may mga factors yan. Yung number one, lahi. So Nasa genes. pagka meron kang yung kamag-anak, especially yung father, merong cancer, 3 times more at risk ang anak na lalaki. Oh, Taas. yeah. And of course, yung mga African Americans, mas mataas sila. And then Caucasians, and then last ang Asians. Okay. Oo. Nasabi ba sa studies bakit anong meron sa kanilang yung kanilang race? Bakit mas Oo. mataas ang kanilang predisposition to having prostate cancer? Yung they're not really sure. Pero usually, yung nakakadagdag is the diet. O the food. Kasi, iba yung diet ng Caucasians. Parang marami sa kanila usually processed food, tama, no? At saka yung high meat content, high fat content, na nakita nila na nakakadagdag sa yung possibility of developing prostate cancer. Probably, Doc, kasi 'di ba, prostate gland is one of those cancers that is like being regulated by hormones, right? And Yes, alam yes. natin ang hormones kasi affected yan ng diet, Yes. di ba, Doc? Oo. And then of course, age. So, ito yung mga standard na yung risk for prostate cancer. Habang umiidad tayo, lumalaki yung chance na maging cancer. But a young male individual ba, is he excused from having prostate cancer? Ganong pinakabata Oo. na na-encounter mong prostate cancer? You would be surprised. Nagkaroon ako ng pasyente na 47, 48 years old. So that's bata for a prostate cancer. Very young. Hindi siya common, pero hindi imposible. Ang average age kasi ng patient developing prostate cancer is around 60. No? Late 50s, early 60s, ganyan. Yun yung average. Pero doesn't mean na ganun lang yung age niya. So, di natin makikita yun sa mga 20s. Almost impossible. Oh, okay. Pero Doc, usually may kinalaman ba dyan? Kasi syempre, di ba, may ibang mga lalaki na nakapag-asawa, merong hindi. I mean, yung kanilang parang paggamit ng kanilang male reproductive system. So, I mean, is it a factor also kung hindi nakapag-asawa, mas malaki yung chance na magkaroon ng cancer? When we are talking about sexual activity, Yeah. oo, yung merong mga merong mga studies that would actually say na a healthy sexual activity either with partner or by yourself, it decreases the chance of cancer. But of course, yung alam mo naman natin na medicine is not a perfect science. Merong magsasabi na yes, it's true. Meron naman magsasabi, no, it has nothing to do with that. But of course, lahat naman ng po pwede nating gawin para kahit na maliit yung chance to lessen the possibility of cancer, we do it. So na-prove ng ibang studies, it does help when you ejaculate at least 20 times a month. Medyo So that's marami. 5 to 6 times a week. Oh, Meron ka lang okay. 1 day or 2 days na pahinga. So of course, this one, kasi di ba meron tong mga moral issues. Yeah. Yes. But of course, Oo. we're talking about science here. Yes, no? yes. Oo. Of course, walang doon. Andali sana, di ba? Andali sana mag-decide if we're not talking about morality. Yeah, of course. Yeah. So, yun. But of course, Pero meron mga health implications. Oo. Yeah, okay. So, but kanina you mentioned also about yung pag nagkaroon yung tatay, that's threefold yung risk of the Yes. son. Okay? So it means talaga positive sa family. Ang family history is very important also here. Very strong. Okay, and then how about yung mga yung mga gustong lifestyle ng iba pero actually very bad naman. Like Oo. kunyari yung mga smoking, Oo. alcohol consumption, or use of mga risky substances.
Yun kasi, di ba, we have two mga factors, the modifiable and the non-modifiable. Yung mga non-modifiable, pinag-usapan natin kanina, race. You can't do anything about that. You're born with it. Oo, yung age at saka yung yung family history. Mhm. Yung mga modifiable, definitely diet may kinalaman yan. Yung mga high fat containing. So obesity is kasama Oo, also. kasama. Oo, wala silang sa diet control Mhm. So you are more prone to develop prostate cancer. And yung mga sedentary lifestyle. Yan, kasi nga, there's no conversion. Yung mga kinakain mo, hindi mo rin convert yung energy noon. Pero Doc, would you say na comparing yung years before Mm-mm. to now, okay na ngayon kasi 'di ba with the advent of the technology plus nag-pandemic pa, everybody would be online, so that adds up to the sedentary lifestyle of Oo. most individuals, okay? Would you say that it could have probably caused the increase in the rates of prostate cancer nowadays? It's debatable, Pero ngayon kasi, people are more self-aware. Mas marami na ngayong nagpapatingin na individuals yeah. kahit hindi sila walang nararamdaman. Well, unfortunately, yung iba talagang ayaw pa rin magpatingin. At saka hindi, siguro with all the research na nagagawa, lahat yun tinatanong Yes. na sa internet eh. Okay, Oo. sabi so it's about time na that I get a check-up. Okay, so kaya siguro nagbabalance off Yes, din. kaya yung detection rate is higher now. Kasi nga marami na nagpapatingin. Unlike before, barako masyado lalaki. Ba't ako magpapatingin? Wala naman ako nararamdaman, di ba? The usual. Kaya we find out late in the stage or yung yung pag nag-autopsy na, namatay na yung pasyente, may cancer pala na. O kaya ito naririnig natin, minsan ang complaint nila hindi na dun sa parang sa system concern. Minsan parang may back pain na, yun pala meron na sa bone. Okay, metastasis. Yeah. Oo, kasi Okay. ayun ang pinagkakalatan. Dalawa ang usual na pinagkakalatan ng prostate. Sa buto and sa kulane. Yan ang pinaka-common. So, pagka nagkaroon ka ng mga bone pains sa likod, kung saan man, that would indicate na medyo on the late stage ka na. Kasi early stage, kadalasan wala talagang nararamdaman ng prostate. I see. Pag po kayong alis, mga kasangbahay, magbabalik pa po ang Doctors on TV. Welcome back, mga kasangbahay. Pero Doc, pero usually, ano ba yung early signs of prostate cancer? Medyo takutin natin ng konti yung mga male viewers. Oo. Hindi, healthy dose of fear, alam mo na yun, Oo, Doc. yeah, Yan. oo. Oh, sa mga viewers natin na lalaki, eto yung early signs ng prostate cancer, wala kayong mararamdaman. And that is the best time to actually diagnose it. Kaya hindi nyo kailangan mag-antay na meron kayong maramdaman before kayong magpakonsulta. Kasi by the time meron kayong nararamdaman sa prostate, chances are hindi na natin kayang gamutin. Oh, so basically, prostate cancer can exist without symptoms? Yes. Oh, okay. How about, Doc, usually yung iba parang may kinalaman daw ba yun sa frequent urination? Yan. Mga ganyan. O hindi makadalo yung ihi, sumasakit yung puson. Ito ba? Pwede ba natin itong pwede bang magbigay ito ng hint na baka may prostate cancer? Okay, fortunately, ito mga sintomas ito, may kinalaman sa paglaki ng prostate. Not necessarily cancer. So- Buti na lang, mas common talaga yung paglaki ng prostate. Okay, so does it mean na ang yung BPH, yung paglaki ng prostate, minsan mas malaki, o kalimitan ba, mas malaki pa siya kumpara sa pwedeng cancer, maliit lang, pero cancerous? Yes, oo. Oh. Kasi pwede sa na they can coexist. Yung nangyayari yung paglaki ng prostate and pag-form ng cancer. Sabay nangyayari. Sabay, pero mas common na yung isa lang, yung malaki. Yes, oo. Okay. But Pero, how common is it na nagsasabay, Doc? 2 in every 10,000 people would have prostate cancer. So, medyo marami. As compared to paglaki ng prostate, at pag ang lalaki 80 years old, 95% of the time, merong enlargement of the prostate, hindi cancer, enlargement of the prostate. Kaya, Kasi it's a normal, Yes, oo. it's normally happening. Yes. Yeah. So, yung yung chance na magkaroon ng cancer, yung patient, nadidetect natin kasi ang tinitingnan natin,
Yung paglaki ng prostate, incidental, nakikita, teka, may cancer pala itong Pinakita, pasyente. okay. Yes. So, pero Doc, ano dapat age? Dapat kasi, di ba, alam natin pagka sa prostate, whether paglaki or or cancer, basically, kalimitan blood test and saka yung in-ultrasound, tama ba, Yes. Doc? Okay, Oo. so, dapat ganong kaaga na nagpapa-check up sa isang urologist ang isang lalaki? Yung must natin, must na magpatingin, 50 and above. 50 Regardless and above. kung may nararamdaman O ka o wala. wala. But kung meron kang history ng prostate cancer sa family, we do it 5 years earlier. So 45. Must na yon. Kung gusto mo magpatingin before that, it would be parang nice to know. Para magiging basis natin yon for your must know at 50. Ika nga, hindi na tayo magugulat, ito ba yung PSA niya? Ito ba yung yung prostate size niya? Kasi meron na tayong pagbabasihan Para years mapagko-compare before. natin. Yes, Kanina, Doc, oo. nakalimutan ko itanong, kasi di ba sabi ko yung hindi pag-flow ng urine. Mm-mm. Pero what if yung iba, di ba may mga nakikita sa urinalysis na, kunyari, well, usually infection naman, bakit may dugo? Pero ito, pagka nakakita, kunyari, walang infection, walang nana dun sa urine, pero may nakitang blood, ano isang pwede ba natin sabihin na baka pwede itong prostate cancer? Pwede, pero ang liit ng chance. Actually, yung blood sa urine, maraming dahilan yan eh. No? It's very seldom na it will tell us na may cancer yung patient. More often, it's either meron silang iniinom ng mga gamot, yung mga blood thinners, or meron silang bato sa daanan ng na ihi. nakaharang, na Yes. gumagasgas Yes, sa daanan, oo. kaya nagkaka-blood. Oo. Or yung pagka may infection sila sa ihi, pwede meron din blood. Yung mga ganon. Oh. More often, may ibang dahilan. And it's very seldom na may cancer yung prostate because of yung blood lang sa ihi. I see. Okay. So, sige, Doc. Kanina na-mention natin pwede yung mga blood tests. What are the usual blood tests that you request for that can give a clue na baka ito ay iba pa ba yung paglaki, yung BPH, at saka Oo. iba pa rin yung level pagka-cancer? Yes, oo. Now, ang basic test natin is yung blood test, yung PSA, prostate specific antigen. Pero yung para sa kinalaman ng lahat, hindi ito very Definitely. specific for prostate cancer. Yung sinasabi nga natin, yung PSA is prostate specific but it's not cancer sensitive. Ibig sabihin, sinasabi nito na merong problema ang prostate pero hindi na kayang sabihin kung ano ang problema ng prostate. So, halimbawa, lumaki yung... Clue lang. Yes, lumaki yung prostate, pwedeng tumaas yung PSA. Magkaroon ng infection ng prostate, tataas yan. Magkaroon ng cancer ng prostate, tataas yan. Pero hindi na kayang sabihin, alin doon ang dahilan. Sa cancer antimano. Yes, oo. Okay. So, bukod sa iba, ano pa yung ibang blood test? Meron pa ba, Doc, bukod sa PSA? Well, sa prostate, no. Yun na po. Kung Okay. yung early stage, yung syempre, pagka alam mo, meron ng involvement sa buto, yung meron tayong mga alkaline phos. Pero, that is for late stage. But not for prostate, per se? Yes, Okay. oo. Ano lang yan, yung when it comes to yung mga, yung workups, PSA ang lang ang kailangan natin. How about yung mga ultrasound, Doc? Yung ultrasound, masasabi niya yung laki ng prostate. Sometimes, makakakita sila ng mga questionable na nodules sa prostate, pero yung pag may nakitang bukol sa prostate, when we're talking about ultrasound, only 25 to 30% of them would turn out to be cancer. Okay. More than 70% ng nodules ng prostate, wala. It's just Usual na there. paglaki lang Oo. din. Okay. Pero pag nagpunta sa inyo, di ba may ginagawa din kayo yung DRE, yung digital rectal Yes, exam. oo. Yung ine-examine sa puwet pinapadaan, Yes. ano po, yeah. Oo. Paano ba to, Doc? Kasi maraming natatakot na kalalakihan kaya takot magpa-check up sa urologist. Kasi pagka nagpunta kayo, definitely ito yung magiging best friend nyo. Okay. Kasi pagka automatic yan, para makapa yung prostate. Kasi pwede natin makapa yung irregularity ng prostate, kung ano ba to, kung bako-bako, matigas, masakit, malaki. Yun yung mga magkakaroon tayo ng mga clues na most likely merong problema sa prostate. Now, pagka meron tayong mga ganyang mga findings, alam mo, whether rectal examination or tumataas na PSA, yung meron pa tayong isa pang step
before we even investigate further. Although hindi namin madalas nire-request to, only if necessary. Yung MRI. MRI. Yes. Okay. Pagka may questionable ka sa any of your tests, ultrasound, o kaya sa PSA, o kaya sa digital rectal examination mo, may questionable tayong result, we proceed with doing an MRI. Kasi yung MRI, mataas ang batting average na para sabihing, questionable yan, we need to do something. Oh, Pero yung okay. MRI will never tell us kung cancer yan or hindi. Just the same, katulad nung iba. Okay. Yes. So, now, kasi usually, tama ba, Doc, kalimitan, it would always have to be seen under the microscope before you come up with a confirmatory diagnosis of a cancer, and in this case, prostate cancer. Yes. Okay. So, Doc, ano yung gagawin? Kunyari, o yan, malaki na yung bukol. May bukol. Basically, malaki na kapanyo. Sa ultrasound, malaki nga din. Medyo mataas ang PSA, pero hindi rin sure. Di ba sabi nyo kung Yes. cancer o lumaki. Ano na yung next step nyo from Yan. there? Oh, before, kasi biopsy, ang definitive will always be biopsy. Pero before doing the biopsy, magpapa-MRI kami. Okay. Dahil yung MRI, sasabihin niya, yes, you need to do biopsy. Or, no, probably, lang yan, yung mga one of those na hindi mo kailangan ng... Okay. Yes. So, So, that's ang that's highly sensitive ang MRI Yes. dito sa sa prostate. Ang dami naming na-save sa unnecessary biopsies because of MRI. Yun yung doon. Kaya pagka sinabi ng MRI na kailangan mo ng biopsy, medyo tumataas yung chance na, probably this is cancer. Oh, okay. So, hindi pa pumalya si MRI. Oh yes. Pero syempre, hindi lahat ng biopsy natin will turn out to be positive. Marami pa ring negative. Okay. Pero at least, nasasala mo na. Nasasala na. Not Yes. Pero Doc, diba, I remember, ano pa yun medyo kabataan ko pa yan, yung TURP. Oo. So, the TURP, what is TURP, Doc? Okay, yung TURP naman is yung kakayurin mo yung prostate. This is not for cancer. This is for yung mga lumalaking prostate na hindi na makaihi at hindi na nagre-respond sa gamot. Sometimes, dahil pinapabiopsy mo yon, nakikita natin, may cancer pala. Pero kasi nagpa-biopsy ka na noong kinuha mo. Pero pag kinayod yun, does it mean it will still grow back? Yes. So, Oo. pwede pa rin. Okay. Yan So, ang prostate walang kamatayan. So, lalaki so pa hindi yan. porke nakayod na na lumiit na wala. Basically, pagdating ng time, pwede pa rin yung chance ang lumaki or chance rin magkaroon ng cancer. Yes. Oh, okay. So basically, okay, kunyari documented that the patient has prostate malignancy, cancer. Okay, so ano na yung treatment plan nyo dito, Doc? Kailangan muna nating stage properly kung limited lang ba siya sa prostate or medyo kalat na siya. Kasi kung limited lang siya sa prostate, then we advise a definitive procedure. Definitive either surgery or radiation. Pero pagka medyo kalat na, kahit opera natin, hindi naman natin matatanggal lahat eh. We do not advise surgery or maybe not even radiation. Gamot na lang tayo. Ang difference kasi nung gamot sa prostate and yung gamot sa other cancers, yung gamot for the prostate, whether anti-hormones or chemo or whatever, immunotherapy, kahit it only stops progression. It does not kill the existing prostate. one. Yes, oo. So, meron ka pa rin cancer ng prostate, pinatulog lang niya. So, ibig sabihin, matagal kang iinom ng gamot. Can this be for life? Yes, pero of course, kasi yung what we do not want sa medications kasi, yung ibang, most of the medications can actually increase yung cardiovascular problems. So the side effects. Yes, Oh. meron. And then, yung iba, after a while, hindi na sila nagre-respond doon sa gamot. And then until such time, pag hindi na responsive, that's when pwede magpo-progress na ulit yung cancer. Yes. And usually, before we even reach that point, ganong katagal siyang tulog? Yung pinaka-most na parang tolerable pa the side effects? Oo. Yung ibang mga pasyente, dekadang nakagamot na hindi na. Pero pag tinigil mo yung gamot, kita mo tumataas yung PSA. PSA kasi yung natin ang magandang basis para sabihin kung effective yung gamot mo or yung treatment mo or hindi. Pag hindi continuously tumataas.
Okay, so ito maganda mga kasangbahay, no? Lalo na sa mga kalalakihan po, sa ating mga tatay o mga lolo, di ba, i-guide ng kanilang mga anak. No? Basically, dapat talaga patuloy ang pagpa-check up sa, kahit na-operaan o hindi, patuloy ang pag-check up sa kanilang uro para tuloy-tuloy po yung pagpapakuha ng PSA. Ito yung isa sa mga minomonitor, Doc, no? Yes. Bukod dito, Doc, tuloy-tuloy pa rin ba yung, kunyari, check rin ng ultrasound or usually PSA na lang to monitor? No. Kasi halimbawa, kung wala tayong inoperahan natin yung pasyente, of course, i-ultrasound mo, wala ka na makikitang prostate. No, I mean sa hindi na-opera? Pero yung sa mga hindi na operahan, kailangan. Kasi lumalaki pa rin yung ano. And yung halimbawa, na-operahan sila before yung kinayod lang, hindi inubos yung prostate. Yung pag sinabing benign, hindi siya cancer, yung tutubo ng panibago, pwede magka-cancer yon. So that's another monitoring. Yes, oo. Oh, okay. But I mean, after all these treatments, can the patient still live a normal life? Yes. Oo. Halimbawa, yung early detection na na gamot natin, up to 98% cure rate. Okay. So, there's no such thing at 100%, di ba? Meron naman na magbabalik yan. Pero madami sa kanila, no? Talagang if we detect them early, nagamot natin early, or yung definitive procedure natin early, ang taas talaga ng cure. Kaya we always push for early detection. Nako, so yan talaga dapat nagpapascreen, no? Oo. Huwag na intayin magkaroon ng ganitong problema. Lalo na, nako, kung may history dun sa tatay or sa lolo, pwede pa ito nangyari na nagsiskip ng generation, Doc. Oh, yes. Kunyari, Oo. lolo nagkaroon, and then wala yung tatay, and then, of course, so pwede siya. Yes. And Oo. pwede rin na wala sa history. Yes. Pwedeng Oo. parang isolated case, biglang nagkaroon siya, wala naman siyang kakilala sa kaanakan. Yes, yun nga yung sinasabi natin merong isa laging nag-uumpisa. Oh, Di ba, so malay medyo mo natsempohan yung lang. yung mga nunuan mo, hindi, pero ikaw ang nag-umpisa sa lahi. But because this is also multifactorial, so, Yes. okay, it all boils down to living a healthy lifestyle. And, Of course. syempre, the immune system, the immune defenses should always be up, mga kasambahay. Nako. Yeah, thank you so much, Doc Steven. Napakahalaga po ng talakayan natin ngayon. Maraming mga kalalakihan, I'm sure, ang matutulungan natin sa pamamagitan po ng mga impormasyon na ibinahagi niyo sa amin, no, Doc. Pero, naku, hindi pa po tayo tapos, Doc, ha? Magbabalik po ang Doctors on TV. Welcome back, mga kasangbahay. Mayroon pong mga haka-haka na nagiging dahilan kung bakit late na nagpapacheck ang mga lalaki. Okay, so it's time for Mythbuster. Doc Steven, I will read a statement and you tell us if it is a myth or a fact. And if it's a myth po, no, baka you may briefly explain why kung kinakailangan. Sure. Are you ready, Doc? Oh, ready na. Okay, sige, let's get started. Ito, myth or fact? Matatandang lalaki lamang ang nagkakaroon ng prostate cancer. Myth. Oo. Mas common sa matatanda. Pero hindi ibig sabihin palibasa medyo bata ka, hindi ka makakaroon. So, pwede. Okay. Myth or fact? Filipino men don't need screening as much as Western men. Nasa lahi yan. Myth. Yes, mas madalas talaga yung mga African Americans or yung mga Caucasian counterparts natin. Pero hindi tayo nagiging excuse na hindi magpatingin kasi pwede rin tayo magkaroon. Okay. Ito, myth or fact? Frequent sexual activity prevents prostate cancer. Questionable. Kasi yung iba sinasabi, true na it decreases the possibility of cancer. And yung iba, but others, yung other studies would say na, no, it has nothing to do, it's still multifactorial. But of course, kung ako tatanungin, di fact. Okay, so basically, Doc, nagdadahilan lang, no? Oo nga Ito, myth or fact, nakakapagdulot ng prostate cancer ang vasectomy. Oh, myth. Myth yan. Kasi kung kung fact yan, dapat dumami
ang mga tawag dito? Cases. Ng cases ng prostate cancer kasi medyo napapadami na ngayon yung nagpapa-vasectomy. Oh, so wag po matakot. Okay, so ito pag indicated, go for it. Okay, may mga evidence-based naman ng mga yan. Myth or fact, surgery for prostate cancer always causes impotence. Wow. Lalim ng hinga mo, Doc. Oo nga eh. Well, kailangan ng explanation no? Yung kailangan natin alamin muna, meron na ba sila talagang problema before the surgery? And ngayon, because of yung advent of yung mga advances in surgery, lalong-lalo na yung robotic prostatectomy, natin yan, napipreserve natin yung sexual function. So kahit lolo na, pwede pang magkaroon ng baby? Hindi baby. Pero pwede pang lumigaya. Okay. Hindi, kasi di ba kasama siya sa seminal fluid? Kasi pag natin, tatanggalin natin yung kasama yung vas deferens tsaka yung seminal vesicles. So yung pagdaloy. Yung pagdaloy ng similya at yung pinaka kung saan nagsastay yung similya, tinatanggal natin kasama ng prostate. Basta importante masaya si lolo. So pagka halimbawa na prostatectomy ka na, and then nabuntis yung iyong partner, alam mo hindi galing sa iyo yun. Pero at least pwede bang sumaya si lolo? Yes. Okay. Oo. So myth or fact, walang may prostate cancer sa pamilya namin. Naku, kaya safe ako dyan. Naku, myth. Kasi baka mamaya ikaw ang nag-umpisa sa lahi nyo. Kaya pakabait, dapat maayos ang lifestyle. Okay, so myths busted na mga kasangbahay. So any final message, Doc, sa ating mga viewers? Okay, sa ating mga viewers, of course, iniimbitahan natin kayo na huwag kayong maniniwala na hindi kayo magkakasakit at wala kayong nararamdaman hindi nyo kailangan magpatingin. Gaya nga ng sinasabi ko, bakit kayo na merong mga sasakyan, hindi naman kumakatok ang sasakyan nyo pero pinatutune up nyo? Bakit kayo wala kayong nararamdaman? Ba't hindi kayo magpapatingin, di ba? So, para ma-detect natin kung may problema kayo, come and visit us. Okay, and speaking of that, Doc, paano kayo makokontak ng mga gustong magpakonsulta po sa inyo? Okay, nandito lang ako sa Makati Medical Center, room 336A, Mondays to Fridays, 2 to 4 in the afternoon. And baka may gusto kayong batiin, Doc. So of course, hi to my wife, Gina, and my 2 sons, Jeremy and Gabe. I love you all. Okay. So thank you very much again, Dr. Steven Nazareth. And he's a urologist po from Makati Medical Center. Thank you, Doc. Thank you. And for more information about their services, visit the Makati Medical Center website at www.makatimed.net.ph. You can also conveniently book an appointment online or reach your 24/7 hotline at 02-8888-8999. So 58 po yan, 39. Stay connected to world-class healthcare anytime. Or you can visit here at Makati Medical Center, your trusted health partner located at number 2, Amorsolo Street, Legazpi Village, Makati City. Alam niyo ba na may reproductive health problems na nagsisimula mula pa sa pagkabata? Let's learn about varicocele in children. Magandang araw mga kasambahay. I'm Dr. Katrina Flor Cusdacanay, your pediatrician every Sunday morning here at Doctors on TV. Alam nyo ba na may isang kondisyon na nakakaapekto sa mga batang lalaki na hindi agad namamalayan? Ito ang varicocele, na maaaring makaapekto sa reproductive system ng isang bata. Sa video na ito, aalamin natin kung ano ito at kailan ito dapat bigyan ng pansin at paano ba ito maaaring makaapekto sa overall well-being ng bata. Ang varicocele ay ang abnormal na paglaki or pamamaga ng ugat sa loob ng scrotum, ang supot ng balat na kinalalagyan ng mga testicles. Para itong varicose veins, pero sa halip na sa binti, nangyayari ito sa mga ugat na tinatawag na pampiniform plexus na bahagi ng spermatic cord. Kapag hindi maayos ang pagdaloy ng dugo pabalik sa puso, naiipon ang dugo sa mga ugat at lumalaki ang mga ito. Kadalasan, nasa left side ang varicocele. Hindi mismo ang testicle ang unang namamaga, pero maaari nitong maapektuhan ang paglaki at function ng testicle. Sa maraming bata at teenagers, walang sintomas at nadidiskubre lamang ito during a routine physical examination. Kapag may sintomas, maaaring makaramdam ng mabigat na pakiramdam sa scrotum,
dull o parang humihilang sakit, o kaya ay may discomfort pagkatapos mag-exercise, matagal na pagtayo o kapag mainit ang panahon. During check-up, pwedeng may nakikita or nakakapa na parang kumpol ng malalambot na ugat. Minsan, inilalarawan ito na parang bag of worms. Pwede ring ang isang scrotum ay mas maliit kaysa kabila. Karaniwan ay mild at dull ang discomfort. Ang biglaan at matinding pananakit ay hindi typical ng varicocele. Kapag biglaan at severe ang sakit, may pamamaga, pamumula, pagsusuka or abdominal pain, dalhin po agad sa emergency room ang bata dahil kailangang ma-rule out ang tinatawag nating testicular torsion na isang surgical emergency. Ang varicocele mismo ay karaniwang hindi life-threatening, pero hindi rin dapat itong baliwalain dahil maaari nitong maapektuhan ang testicular growth at ang fertility ng bata. Mahalaga ring ma-evaluate ang varicocele na nasa right side lamang, biglang lumilitaw o nakikita sa batang hindi pa nagbibinata. Bihira pero maaaring may ibang kondisyon sa abdomen or sa kidneys na humaharang sa daloy ng dugo. Mas madalas itong lumilitaw sa simula ng puberty or pag-teenager ng bata dahil mabilis ang paglaki ng katawan at tumataas ang blood flow papunta sa testicles. Karaniwan may problema sa valves ng veins kaya nakakabalik or naiipon ang dugo sa scrotum. Maaari ring may anatomical factors na nagpapahirap sa drainage ng dugo kaya mas common ito sa kaliwa. During puberty, mabilis ang paglaki ng testicles at mas marami ang kinakailangang blood flow. Kapag hindi kayang i-drain ng maayos ng veins ang dagdag na dugo, maaari silang lumaki. May possible genetic contribution din ito pero hindi pa ganap na malinaw ang buong mechanism. May 3 clinical grades. Grade 1 is yung nakakapa lamang kapag pinapaire o pinapagawa ang Valsalva maneuver. Grade 2 is nakakapa kahit hindi umiire at ang grade 3 naman ay malaki at nakikita na habang nakatayo. Sinusukat din ang laki ng 2 testicles. Ang differences na higit sa 2 milliliters or 20% ay maaaring ituring na significant. Maaaring gumamit ng scrotal Doppler ultrasound upang masukat ang testicular volume at makita ang backward flow o reflux ng dugo. Hindi lahat ng varicocele ay kailangang operahan. Kung walang pain at normal ang paglaki ng testicles, maaaring observation at regular follow-up lamang ang kailangan. Pero sa mild discomfort, maaaring makatulong ang paghiga, supportive briefs or athletic supporter, at pain medicine kapag pinayuhan ng doktor. Maaaring irekomenda ang repair kapag may persistent na maliit na testicle, significant pain, bilateral palpable varicocele, abnormal semen findings sa older adolescent, o malaking pamamaga na nagdudulot ng physical o emotional discomfort. Ginagamot ito sa pamamagitan ng pagligate o pag-block sa abnormal veins gamit ang microsurgery, laparoscopic surgery or sa ibang cases, embolization. Hindi kailangan automatic na bawalan ang sports or yung normal activities. Maaari siya maging active ayon sa kanyang comfort. Pero kung sumasakit pagkatapos ng strenuous exercise or matagal na pagtayo, magpahinga muna at gumamit ng supportive underwear. Kapag persistent o lumalala ang sakit, kailangan siyang ma-assess bago ipagpatuloy ang activity. Karamihan ng batang may varicocele ay nakakapag-aral, nakakapaglaro, nakakapag-sports at namumuhay ng normal. Ang mahalaga ay hindi mapabayaan ang follow-up lalo na habang nagbibinata upang mabantayan ang paglaki ng 2 testicles. Maging open po kayo na pag-usapan ang tungkol sa puberty at body changes ng angkop sa edad. Turuan ng anak na magsabi kapag may bukol, pamamaga, pagbabago sa laki ng testicles, heaviness or pananakit nang hindi siya pinapahiya o tinatakot. Irespeto din natin ang kanyang privacy pero siguraduhing nakakadalo siya ng regular check-ups. Tandaan po natin ang anumang biglaan at matinding scrotal pain ay emergency. Huwag hintaying mawala lamang ito dahil every hour can matter kapag testicular torsion ang dahilan. Ang maagang pagpapatingin ay hindi nangangahulugang kailangan agad ng operasyon. Ang layunin ay makagawa ng tamang diagnosis, mabantayan ang testicular development at maprotektahan ang kanyang future reproductive health. And that's it mga kasangbahay. Sana ay marami kayong natutunan sa araw na ito. And always, please consult your pediatrician for your baby's health. Thank you again for watching today's episode. Again, I'm Dr. Katrina Flor Cruz Dacanay. You can contact me through my Facebook and YouTube channel, Dr. Katrina Flor Cruz, Instagram and TikTok, katrinamd.ph. So see you again in our next episode.
Salamat po sa inyong pagtutok sa amin ngayong araw. At bago po tayo magtapos, pasalamatan muna natin ang ating mga health partners. Doctors on TV would like to thank Soc Sargent General Hospital. For inquiries, you may visit their website at www.sgh.doh.gov.ph. Salamat din po sa River Valley Eye Center and Specialty Clinics Incorporated. For inquiries, you may visit their website at www.rivervalleyecsc.com. Doctors on TV would also like to thank Tondo Medical Center located at Honorio Lopez Boulevard, Balutondo, Manila. For inquiries, you may dial 02-8865-9000. Healthcare within your reach. Thanks as well to Fidel Mundo Medical Center located at 11 Banawe Street, Quezon City. For more information about their services, you may contact them at 02-8712-0845. Doctors on TV would also like to thank St. Thomas Eye Center located at 2nd floor E.D. Lim Medical Center, MacArthur Highway, San Vicente, Apalit, Pampanga. For more information about their services, you may contact them at 0956-956-9722. Doctors on TV would also like to thank Makati Medical Center Medical Director, Interim Co-President and CEO, Dr. Saturnino P. Javier. Chief Finance Officer, Interim Co-President and CEO, Mr. Arnold C. Ocampo. The Senior Vice President, Ms. Arlene L. Songco. Assistant Vice President, Ms. Monica Reyes Dizon. And the Unit Head Manager of the Communications and Special Projects, Mr. Mark Fonelas. Salamat po sa inyong palaging pagsuporta sa aming programa. Gusto ko din pong pasalamatan ng mga taong nagbibigay ng inspirasyon at suporta sa amin pong public service mission. Kuya Daniel Razon, maraming salamat sa inyong walang sawang dedikasyon sa tunay na public service. And to BMPI's General Manager, Mr. J. Eusebio, may you both be blessed with good health and continued success, as well as all the members of the Management Committee of the KDR Group of Companies. Siyempre, binabati ko din po yung aking kambal, si Ion, hello, and si EJ, and also si Norman, my brother, and Dr. Aline, at sa mga pasyente po namin sa Barba Cabudil Health and Wellness Center. And also, hello sa mga taga-Delicates Food Corporation headed by Mr. and Mrs. Jonathan Mooney, and the Hi kay Tita Leti Duarte and kay Deng. And Nanay and Tatay, I love and miss you both so much. At kung gusto niyo pong balikan ang mga segments today o i-share po sa mga kaibigan ninyong health conscious, pwedeng-pwede. Just visit our social media pages at www.facebook.com/doctorsontv and hit that subscribe button on YouTube at www.youtube.com/@UNTV News and Rescue. Naku, para lagi po kayong una sa health info. At huwag pong kalimutang tumutok ulit next Sunday, araw ng linggo, alas 9 ng umaga or 9 a.m. dito lamang po sa UNTV. And also, don't forget to like and follow my Facebook page. Just type Dr. Sara Barba Cabudil in the search box. Muli po, magandang umaga at maraming salamat sa inyong lahat na nakisama po sa isa na namang makabuluhang talakayan tungkol sa kalusugan. Ako po si Dr. Sara Barba Cabudil at lagi pong paalala namin, let's make it a habit to learn about good health. Only here at Doctors on TV. Doctors on TV would like to thank Clinica Figura, located at Entrata Building, Philinvest, Alabang. You may contact them at 0917-317-7272. Barba Cabudil Health and Wellness Center, located at Unit 1531, Centuria Medical Makati, Century City, Makati. You may contact 0917-317-7272 for appointments and other inquiries about your health and wellness needs.